Hello, everyone. Welcome back to another episode of the Angel Podcast. This is now episode number 4. So, welcome, everyone. And as you can see, we have another member. Yes, I'm Melquia Jan Gabriel Velasco. Yes, he's Melquia Gabriel Jan Velasco. para sa kalinawan ng lahat. Hindi po sila mga guest. Sila ay co-host ko. Yes. Yan. Kasi may mga nagtatanong sa akin, next episode, sino po ba yung host? Sino po ba yung guest? Sino yung guest? Actually, hindi pa sila mga guest. Sila yung mga co-host. Kasi we are a part of the ministry ng Angels na pinagkatiwalaan. Yes. And now we have come together. In fact, sabi ko nga sa kanila kanina, maganda siguro one episode, kompleto tayong lahat. Yeah. Kasi ilan tayo? 7? Ako, tayong tatlo, Malakay, Jeremiah, Ishod, si Jos, si Solomon kasama. Ay, si Pastor Richel pa pala. So, siyam tayo lahat. So, marami tayo pwedeng i-invite pa dito. But hindi sila mga guest, guys. Sila ay mga co-host. So, co-host Sostenes and co-host Melquia Jan Gabriel Velasco. So, last August 31. August 31. Yeah, last August 31, we had an Angel Youth Convergence, Angel Conference, Angel Service. So, yun ang pag-uusapan namin today. This is a post-Angel Service interview. Post-conference. So, yun, sino gusto magsimula? Yun. Ako, sisimulan ko na. Kasi nung that time, yung praise and worship, talagang nandun yung kagalakan. Kasi talagang nung unang Angels Conference namin, grabe yung naging impact din sa mga bawat kabataan. Kaya talagang daming nasabik dun sa susunod na conference. Kasi yung pagitan din ang tagal Kaya ang dami talagang nauhaw dun sa conference na yun. Kaya nandun yung realm na nabuo natin, talagang nandun yung kagalakan. Tapos, isa pa dun sa naging highlight sa akin, nung tinawag niyo po kami dalawa ni kay Jeremiah. Kasi to be honest, nung... Tatlo kayo, si Solomon din kasama. Kay Solomon. Kasama. Hindi niya nakita. Pardon kay Solomon, kung mapapanood naman to. Ayan. Tatlo kayo. Kasama ba si Kuya Solomon nung nag-fellowship kayo nung Hindi. Yun nga, kaya tatlo kayo sinama ko. Yun yung naging napansin ko kasi kami tatlo yung hindi nyo nakasama ng fellowship. Pero nung tinawag nyo kami, tapos sinabi nyo po sa amin na ito yung sinasabi ko sa inyo na mas okay nang umiyak sa presensya ng Panginoon kaysa impyerno. Talagang yung tinuro nyo po that time na spirit of remembrance, yung na-imagine mo, talagang nangyari po agad sa akin. Yung kaya grabe yung brokenness ko that time, the glory of God bumaba sa akin. Kaya grabe rin po yung iyak ko noon. Tapos isa po sa patotoo ko, yung na-invite ko na kaibigan ko. Actually, sinot out po ako nito na kinat off nila ako. Tapos, bigla nila akong chinat-inad nila ako sa GC. Sabi na, miss ka na namin, ganun. Parang random nga. Tapos yun, nagkaroon kami ng labas-labas. Tapos hanggang sa inaya ko sila dito sa Angels. And akala ko nung una, hindi sila pupunta. Kasi katoliko itong mga to Kaya nung pumunta siya kasi yung isa din nakarating. Yung isa, si Syra, dalawa kasi kami, tatlo. Si Chester, si Syra, ako. Tapos si Chester din nakarating. Tapos si Syra, siya, sagradong katoliko, talagang choir siya. Pero yung na-experience niya nung Angels Convergence, talagang na-enjoy niya yung praise and worship, talagang yung pinapatotoo nung kapatid ko na si Ate Corinne, talagang kahit hindi pa nagsisimula, nung tagtutugtugan pa lang kayo, kasama yung mga psalmist, talagang binibidyoan niya kasi na-enjoy niya, pati yung praise and worship. Tapos nung after po nun, nag-fellowship din kami. Tinanong niya ako, umiyak ka ba nung ministerial? Nung pinatawag na daw, pinaluhod. Sabi ko, bakit? Ikaw ba umiyak ka? Sabi niya, oo. Tinanong ko, bakit? Ba't ka umiyak? Anong naranasan mo? Sabi niya, hindi niya daw maintindihan. Tapos parang nagkaroon daw siyang brokenness, nadurog. Kaya, isa yun sa, winimin ko palalo. Talagang binabantayan ko na
mapalago pa lalo. Yun. Yeah. Also dun sa nung tinawag mo sila. Actually, pagkatapos ng turo mo, syempre lahat nag-iiyakan na. Pero yung iba, nag-umpisa pa lang umiyak nung lumuhod na pinipigilan nila. Pero hindi nila, they can't hold it in, you know? Pero nung when I was already going to the instruments, di ba? I already started crying, di ba? Di ko mapigilan, even nung nagtuturo na. Kasi masasabi ko, kahit narinig ko na yung turo, like, it's always another level na may tuturo. Kasi of course, God's word is a living word. At kahit sa church, di ba, sinasabi natin na naituro na ni Apostle yan, di ba? But may mga bago, or there's more na May progression Yes. At ganoon din naranasan ko, hindi lang sa turo, kundi sa karanasan, di ba? Because the last time na napakinggan ko yung turo ni Pastor was, 2022? 22. Yung sa Balayo. 22. Yan. Long time. And then, of course, I cried nun. Because yung tinuro ni Pastor about the scourging of Jesus, of Memento Mori and all that stuff. We need to remember the death of Christ. And really in detail of how Pastor went into how Jesus was not whipped but scourged, and he went to full detail of that and how many times he was scourged and the meaning of it, right? Yeah. And one thing that also stuck with me ever since Thursday, what you shared, diba, dun sa Ezekiel, that God does not want bad things to happen to evil people. At binanggit mo po yun during the ministerial. And that is, dapat makita lahat ng mga kabataan na yun, that through the goodness of God, kahit we are the reason that He died for our sins, He still doesn't want the evil people, the wicked people to be, for bad things to happen to them, for them to perish. Kasi, yun yung talagang naging goal ko nung nagturo ako. Sabi ko nga, di ba nagsimula ako sa Davidic anointing, and David was well known as a man after God's own heart. And while some people can be fascinated, actually, ako, na-fascinate din ako kasi ang laking title nung A Man After God's Own Heart. Wala kang makikita na iba sinabihan na A Man After God's Own Heart. Pero yun nga, kung titingnan natin yung buhay ni David, he does not come as a complete person, as a perfect person. And yun yung... Actually, may sinend nga ako sa kanyang video sa Instagram. Actually, i-start ko na rin mag-send sa inyo. Sa mga... para hindi lang kay Sauces. Kasi sinabi doon na, yun nga, si David is a man after God's own heart, and yet he was not flawless. Meaning kasi ng a man after God's own heart na kahit nagkakamali ka, you still chase after God. Na hindi yun yung magkakos na lumayo ka, but rather, mas lalo mong habulin si Lord. So, doon ko sinumulan yung turo ko, and yun nga, pinasok ko yung Jesus, tinawag si Jesus as a son of David. So, and then nilaid down ko yung foundation sa Romans chapter 5. In fact, medyo, aminado ako, kinakabahan ako kasi ang daming tao. In fact, yung mga nung una nating meeting na angels, hindi pa sila nakabalik eh. I mean, hindi lahat. Nakapunta ulit. Hindi lahat nakapunta ulit. Yes. Kahit may mga ibang churches na hindi nakapunta. Pero, kasi for me, like, mas comfortable sa akin magsalita kapag tayo sa church. Kapag tayo magkakasama. Pero yung, di mo kasi i-expect yung magiging reaction ng iba. In fact, nakakatuwa din, sobrang nakaka-humble is because may mga... Nakita ko talaga na they have been impacted by the message, and all glory to God. I do not take glory for myself. And nakakatuwa kasi, actually sinasabi yung nag-iiyakan, di ba? Sabado yun eh. Wednesday, nag-spend time ako with God. Tapos kinakanta ko yung naging ministerial song natin, yung sukdo lang biyaya. Kinakanta ko during that time na nag-journal ako, and then umiiyak ako, sabi ko, wala namang music. Di ako nagpapatugtog. Kinakanta ko lang. Ako lang. Bakit ako humiiyak? In fact, gusto ko nang ilabas lahat ng iyak ko. Umiyak na ako before pa ng Saturday para pagdating ng Sabado, hindi na ako iiyak.
Pero Grabe. nung ano talaga, nung naglapitan yung mga tao, di ba? In fact nga, nung naglapitan sila, lumuhod kaagad sila eh. And then sabi ko mag-worship tayo. And then yun nga, kinakanta natin yun. Wala pang worship nun no? Wala Lumuhod pa. sila. Wala pang worship. Nag-exhort pa ako. Nag-invite ako na para sa yung message. Lumapit kayo sa harapan. And then yun nga, ang plan ko is we worship God. But they already responded. And then nung first stanza pa lang nung kanta, nag-choke na ako. I was ready choking out. Wala pang backup. Oo. Kasi sila yung backup ko eh. Sila, saka yung pinsan ni Sos and si Jay Kamaya. Sila yung backup ko. Sino ba ang kumalapit sa kanila para? Umiyak pa ako dun. I was crying and then ulapit pa ako. So first stanza pa lang, naiiyak na ako. Meron, actually, hiningi ko kay Pastor Itiel yung video nung mismong service. Sabi ko, na talaga ako, hindi ko makanta yung kanta dahil nga sobrang iyak ko. Because the glory of God is there, the presence of God is there, and hindi ko mapigilan. Actually, Friday, pinatuktok ko ulit yung sukdulang biyaya para labas na talaga, ubos na lahat ng iyak ko. Mas marami pa nga yung iniyak ko ng Sabado. Mas marami pa yung iniyak ko ng Sabado. Baka na lang siya pantikim. Magkano nga may mga tayo sa, makakanta na ako, makakapag-flow na ako, and yet, bigla na namang iiyak ako. Kaya ang gagawin ko, bibitawan ko yung mic. Tapos, kakatlabi ako kasi ayoko yung marinig nung hindi ko makuha nung yung iyak ko. Pero yun talaga na nakaka-humble kasi isa din sa talagang na-touch ako is parang napanaginipan ko na kasi siya dati. Parang ano na siya, yun nga, deja vu kung tawagin mo. Na marami akong mga nakitang kabataan in my dreams na yun, they were responding to the Lord, they were crying out to God. In fact, nung patapos na ako, di ba, umiiyak na ako nun eh. Kasi diba, yung sinabi ko na, Lord, ano bang magiging mensahe ko sa kanila? Ano bang magiging mensahe ko sa mga to? Samantalang buong buhay ko, nasa church ako. Hindi ko naman naranasan yung mga naranasan nila. Hindi ko naranasan magkaroon ng mga magulang na pabayag, maghirap, etc. etc. Hindi in a sense na nagyayabang ako, pero yun nga, kasi pag ikaw ay magtuturo, gusto mo yung merong mga ka-relate. Gusto mo yung mga-connect. In fact, meron ako narinig, di ko lang kung si Kuya Jobert ba nagsabi nun, na kung sino yung taong pinatawad ng lubusan, siya yung magpapasalamat ng lubos. Oh, yes. And sino ba ang mga dapat na, for example, sa audience ng mga lasinggero, sino ba dapat ang magturo sa kanila? Siyempre yung dating lasinggero. May experience na nakalaya na. Nanggaling na doon. Oo, nanggaling na doon. And sino yung the same thing sa mga drug addicts, sino ba yung magiging magtuturo sa mga dating addict? Kasi yun nga, merong connection in a sense. Yep. And yun yung nagiging struggle ko noon. Sabi ko, Lord, ano bang ibibigay ko sa kanila? And that was the time na sabi sa akin ni Lord na yun ang ituro ko. Yes. And nakakatuwa kasi maaring hindi ko naranasan nila, but God is now giving me a heart. And not only me, kundi lahat tayo. Yun kasi pinakatalaga goal ko na lalabas tayo doon sa gawain yon that we will now carry the heart of God. Yes. Hindi ko nilabas yung turo na yung para lang makonsensya ka. Paiyakin mo sila. Kundi, yun, kung ano kasi di mo rin mapapaliwanag, di ko rin alam kung bakit sila umiiyak. Maaring nakokonsensya nga sila. Kahit nga yung yung kasama ko, hindi niya rin mapaliwanag. Yun nga di ba? Di mo alam kung nakokonsensya sila or talagang na-visualize nila yung nangyari kay Jesus. So di ko alam, pero ang talagang goal ko sa atin lahat is yun, we carry the heart of God. Kaya nga sinabi ko sa Ezekiel chapter 18 that God does not want evil people to die. He wants them to change. Yes. He wants them to change their hearts and their minds so that they can live. Nasa Ezekiel 18:23 sa ERV. So, ilagay natin sa video. So, yun ang goal ko talaga is makarry natin yung heart ni Lord. And yun nga, God is now giving us a heart for the generation, a heart for the people. Kasi when we talk about revival, kasama dyan yung restoration of relationship. Not only ng family
the son to the father or the son to the mother, son to the parents, gano'n. Kundi relationship talaga ng bawat isa. Kahit mga friends. Kasi we are now living at a time na kung saan God will restore, renew everything, revive everything. And kailangan natin maging handa, maging prepared to receive kung ano yung ginagawa ni Lord. So yun yung nagiging heart ko. Kaya nung na tayo, naiyak na ako. In fact, diba, nung patapos pa lang ako, sabi ko yun, may pumalakpak, may tumayo may lalaki sa sa may instrument. Nagulat ako, tumayo siya. Sabi ko, although wala naman akong problema kasi yun naging conviction niya. Kasi siguro sinasabi niya nga na yun yung naging mensahe sa akin ni Lord, and then pumalakpak siya. Then lahat ng tao magpalakpakan. Diba, sabi nga nung isang pastor sa akin, sabi, nagulat kami. Dapat nga, di na tayo pumalakpak, di na tayo tumayo. Kasi grabe na yung conviction eh. Pero kasi may mga plot twist na gano'n. So, unexpected. Pero I thank the Lord. Actually, medyo nawala ako doon. Hindi ko na alam yung sunod na sasabihin ko. Kasi bigla kasi nagpalakpakan. Sabi ko, hanggang sa, ayun nga, sabi ko nga, God now gave me a heart and I could never look at people the same. When I look at people, I see their souls. Kaluluwa nila. Na yun talaga yung pinaka-gusto ni Lord, na kaya gusto ni Lord maligtas tayo para yung kaluluwa natin hindi mapahama. Kasi itong katawan na to, pang mundo. Hallelujah. Pero hindi natin siya madadala pagkamatay natin unless i-resurrect tayo ni Lord. So, yung talaga yung kaluluwa talaga yung ni Lord, napapahallelujah na naman ako. Hallelujah. Yun yung pinaka-goal talaga ni Lord is maligtas yung kaluluwa natin, hindi mapahama. So, nung time na yun, I was really crying because hindi lang madami nag-respond, kundi yung experience nila, I believe, will stick with them. May impact yun eh. For a long time. Yes. And yun yung nagiging prayer ko. In fact, pagkatapos nung nagkakantahan na nga tayo, lalo-lalo na yung nag-bridge tayo, yung sa Hallelujah. Yung nag-cut tayo doon. Kasi Hallelujah means to let the light of God shine. Yes. And mararamdaman mo talaga yung time na yon, talagang andun yung liwanag ni Lord. Oh, yes. Glorious eh. Oo. Hindi dahil talaga sa atin eh. Kundi si Lord talaga. In fact, di ba bago pa lang tayo magsimula, pinalaktis natin yung pinalaktis natin yung sukdulang biyaya. Eh nakakatuwa kasi during that time, may mga sumasabay na sa may mga sa likod natin, kumakanta na rin sila. Kaya nakakatuwa kasi nung time na, syempre pag isipin mo, alam ko na kung ano yung mangyayari, alam ko na yung tutugtugin. Oo, so yung impact, hindi na masyado. Pero yun talaga, nagdoble pa lalo yung yung impact, nagdoble pa yung nangyari. Kumbaga may naset ng realm kasi. Oo, may naset na atmosphere. And yun, na-ready yung tao talaga. Kaya nakakatuwa kasi, yung makita mo yung mga kabataan na sa kanila, meron sila talaga longing. Merong longing within themselves to belong somewhere. And diba yan ang sinasabi mo sa turo mo? About they always want a relationship. Kaya naghahanap sila ng kaibigan, jowa, or whatever. Because they want a relationship. Pero, of course, we have so many testimonies na sinasabi nila, kahit kasama ko sila, di ako masaya. But when I found God, that's all the testimony is all about. Diba? Yung makikita mo na si Lord talaga makakasatisfy sa'yo. Na meron kasi talagang void within us na may hanap-hanapin ka. Oo, may hanap-hanapin ka kahit magkaroon ka ng pera, kahit magkaroon ka ng maraming kaibigan. Kulang pa rin eh. Oo, katulad ngayon sinabi mo sa iyo mga kaibigan na in-invite mo, di ba? Kinatov ka, and then all of a sudden, kilos ni Lord yun eh. Kasi ang istorya nun, parang hindi ako nakasama sa gala. Tatlo lang talaga kayo o marami pa kayo? Tatlo lang talaga kami noon. Tapos na kaibigan din ako sa ibang circle of friends. Tapos parang kinat off nila ako that time. Nagtatampo sila. Masama loob nila sa akin, gano'n. Ako naman, di ko alam paano hihingi ng sorry sa kanila. Tapos nagulat ako, this August lang din ata, or nung later ng July. Inad nila, nag-chat sila sa GC.
Tapos sinabi, miss ka na raw ni Chester. Tapos doon nagsimula, nagkaayaan. Meron kayong GC na kayong tatlo lang? Kaming tatlo lang talaga. Kaya nakakagulat bigla akong, miss ka na raw ni Chester. Sila yung may sama ng loob sa akin. Pero nag-sorry na rin naman ako sa kanila. Nagkaayos na kayo. So, yun nga, di ba? Nakakatawa kasi yun nga, belongingness. And kaya din sila, I believe, naiiyak kasi because the experience nila yung greatness ng pag-ibig ng Diyos. And they feel na saan. Actually, meron pagkatapos ng service mismo, may nag-greet sa akin, sabi, naramdaman ko po yung presence of God. Grabe po yung turo po ninyo, ganyan. Kasi nga, yun, napangiti ako kasi ang goal ko nga naman talaga is yung magkaroon ka ng hunger and thirst to have an intimate relationship with God. Kasi iba yung meron kang knowledge of God na head knowledge lang. Hindi talaga heart knowledge. And heart knowledge is about experience. Iba talaga pag na-experience. Iba talaga pag na-experience. Kasi pwede mo sabihin, di ba, mahal ka ni Lord, mahal kayo ni Lord. Pero hindi naman talaga nila na-experience. In fact, yun ngayon nagiging dahilan minsan bakit hindi sila makalapit kay Lord. Kasi how come mahal ako ni Lord and yet ganito yung mga nangyayari sa buhay ko. And to give them a different kind of perspective and not only that, but lead them to the God na sinasabi natin na mahal kayo ng Diyos. And madala natin sila doon. Kaya nakakatuwa and sobrang nakaka-humble talaga. After ng service, nung magtuturo na si Dad, bumaba ako dito sa office niya. Talaga ako, lumuhod talaga ako. Hindi lang lumuhod, hindi. Naglumpasay talaga ako, like face down. Nagpapasalamat ako kay Lord. And pagkatapos nung saka ko lang naramdaman yung pagod. Saka ko lang naramdaman yung hapong-hapo ako. In fact, kahit kinaumagahan, syempre Sunday, may mga ministry tayo. Ramdam ko talaga sa pagod ko. Naramdam ko talaga, binuhos ko talaga lahat. And, Sigaw pa si Pastor nun. kasi, yun nga hindi mo kasi talaga mapipigilan kapag andodong ka na. Oh, yes. Sige. Hindi, ako rin kasi nung Angels Convergence, talagang grabe yung passion ko mag-response nun eh. Tapos nung after na, nung nag-drive na ako pa hirap, pagod na pagod ako. Tapos na lahat ng gawain. Tapos kinabukasan, ganun din, talagang nandun yung antok pa rin. Tapos pero pag nasa presence of God, talagang lumalakas eh. Oo. And yun nga, naramdaman ko yung pagod. In fact, meron pa nga ako sinabi kay Sosthenes na bala kong gawin, di ba? Yung yung mga taga-TLH, papatayuin ko. Hindi ko na nagawa yun. Tsaka ako lang naalala nung pagkatapos na mismo ng bakit hindi ko nga gawa yun? May sinabi ko yun. Pero then, sumobra na din kasi ako sa oras. May time din. Oo, kasi dapat hanggang 5 o'clock lang ako. Natapos tayo 5:15. So, hindi ko na natansya yung oras. Pero, yun nga, nakakatuwa talaga. Nakaka-humble. Kasi, meron talaga akong heart na relationship ang maayos in our time today. Yun nga, sinasabi ko, matagal ko na sinasabi sa inyo or kahit sa mga ibang mga close friends na ang daming tao na may sugat na sa labas. And ine-expect nila pagdating dito sa church, magkaranas sila ng kagalingan, makaranas sila ng pag-asa. And ang hirap kasi minsan, di ba, yung loob pa yung nagkukos ng sugat. Kaya, ayun kasi reflection yun Kung ano nangyari sa natural realm, yun nangyari sa spiritual realm. In fact, maraming mga tao na may mga sugat na pagdating sa Christianity, pagdating sa mga born again. May mga trauma na. May mga trauma na. Sinasabi nila na kung sino pa yung mga Christians, kung sino pa yung mga born again, sila pa yung mga sobrang judgmental. Grabe yung mga condemn, ganun, di ba? Yes. Although, everything in life kasi talaga may kailangan natin ng rebuke. Yep. At the same time, kailangan natin ng encouragement. Ito, sinabi ko yun sa Vallejo na hindi pwede bilang isang magulang, pagalit ka lang ng pagalit. And yet, pag may ginawa naman tama yung anak mo, hindi mo naman ma-encourage, hindi mo naman ma-recognize na, okay, good job, di ba? Hindi yung,
Every time pagkalit, active na active ka. Yan, ano naman sinasabi ko sa'yo? Yan nga ba? Yan naman, puro ka na lang mali. Pero pag may ginawa naman tama, yun na lang yun. Wala na iba. Actually, di ba, nakakwentuhan na po kita nung Sports Monday, fellowship. sports Fellowship nyo, nakalawakan. Mag-usap tayo. Talagang habang ng kwentuhan namin ni Pastor John, talagang na-open ka rin yung kay Daddy. Kaya isa rin yun sa naalala ko nung nagturo kayo nung Angels Convergence na talagang yung mga kakulangan sa labas. Kumbaga, yung mga hinahanap ko sa mundo, pwede ko rin makita dito sa church and masigit pa. Of course, di ba ako, as of now, my dad ain't here. And my family ain't here. Cause, Yeah, but his dad is not black. yeah. Oh my gosh! Clip that. Anyways, ayun. Yun ang sinabi ni... Kalimutan ko sino nagsabi sa akin. I think si Poso Dayo, pero sabi niya, kahit, wala akong tatay physical doon, marami naman akong tatay dito sa church. Mga apostles, Pastor Finn. My even son. like mga spiritual mamas, spiritual na kapatid. Yes. And it doesn't feel like nawala yung family ko. Pero of course, sometimes namamiss ko sila, gano'n. Yes. Pero of course, there's always a reason to be happy. Yeah. Be grateful for what I have. And yun nga talaga yung kasi reflection tayo ng character ni Lord. Bako sa loob nila mismo makikita, sa loob ng church nila mismo nakikita yung mga naggagasip, may mga mali siya, mga slander, di ba? Hindi talaga mai-encourage ang tao na hindi lang pumasok kundi magstay. Kasi di ba? Bakit ganun? Bakit may misrepresentation? Bakit hindi nila mapakita yung tamang ugali, ganito, ganyan? Bakit may mga dangers din na kapag ikaw yun nga, nabago na ni Lord, and all of a sudden, you'll act like you're superior to other people. Kaya di ba may mga sinasabi nga yung ibang tao na mga Christians, mga holier than thou. Di ba? They act like sila yung right, sila yung mas mataas, which is, di ba, a wrong message na binibigay natin sa kanila. And hindi naman ibig sabihin nun porket tatanggalin natin yun, magiging all-loving na lang tayo, wala na tayong rebuke, ganyan, di ba? It's all about yung wisdom kung paano mo gagamitin. Kaya nga, yung nangyari yun, talagang nakakaiyak. Nakakaiyak kasi makikita mo talaga yung kung gaano nila kakailangan ng Diyos. Kung gaano kakailangan ang Diyos talaga. And yung iyak kasi na yun, hindi yung iyak na naiyak lang, hindi. Malalim talaga, di ba? Alam mo yung lalim ng iyak. Pag ikaw nga, kahit ako, nung bata, gumagana ka talaga. May hikmet. May lalim talaga. Alam mo yung kapag yung epekto ng iyak ko sobra. Kapag, di ba, yun yung magiging mangyayari. And yun yung nakita ko, kaya din, ako din iso. Sobrang naiiyak na ako. And that's why I told them na mas gugustuhin na namin umiyak ka ng ganun in the presence of God rather than for you to cry like that sa hell. Hindi naman sabihin ko sino, alam na natin kung sino mapupunta na impyerno. It's not our decision, di ba? Pero in a sense na mas gusto namin kayo ibuhos nyo lahat in the presence of God, and then afterwards, you will experience freedom. You'll experience hope, kagaangan ng loob, di ba? And kaysa sa hell ka iiyak ng ganun, pagdating sa hell kasi it's final na, wala ka ng pag-asa talaga. Walang hanggan na yun. And kaya yun yung sinabi ko sa kanila, makita nyo, mabuksan yung eyes of your heart so that you will see kung anong status ng mga tao sa mata ng Diyos. Yun yung gusto kong maging goal natin. Ma-impart sa inyo at sa atin lahat. Para when we go sa mundo, wala tayo sa church, ang titignan na natin sa kanila kung yung status ng kaluluwa nila, and that they need a Savior. They need God. Now, may mga magre-reject, which is normal. Pero hindi ibig sabihin nun titigil tayo. Hindi ibig sabihin nun hindi buhay ang ating Diyos. Because at any point in time, yung simpleng conversation mo lang, maaalala niya, ma-convict siya. And then, we are planting seeds.
We are planting seeds and God will send forth the rain and He will bring forth the harvest. Yes. Amen. Diba, like, sometimes people will reject what you're saying. Pero maya-maya, when they have a situation that comes up, ikaw ang una maalala. Diba? Tsaka yung minsan pride din kasi. Pero at the back of their mind talagang napapaisip sila yung mga sinasabi natin, mga sinishare. Talagang hindi naman talagang magiging waste lang. Kumbaga pag mag-isa na lang sila or may iniisip sila yon. Nasa subconscious nila yun. Na maiisip at maiisip nila yun. Yun nga kasi yung power, the word of God is alive and Yes. active. Yeah. Never siya naging passive. Kaya hahabulin ka talaga ng salita ng Diyos. Hindi mo matatakbuhan. Oo, hindi mo talaga matatakbuhan. Pero yun nga, it takes wisdom na how do we handle people na they do not necessarily believe kung ano yung, di ba, yung existence ng Diyos, kung ano yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya kailangan nating mag-soak hindi sa kung anong kayang gawin ni Lord, kundi kung sino siya. Yes. In fact, nagiging struggle ko, yun nga, biro mo, laki kang church, and yet, hindi mo naman talaga kilala si Lord. Yung nababasa mo sa Bible na He is good, He is merciful. Iba yung nabasa mo, iba yung naranasan mo. Yes, it's true. And may mga times na, in fact, nung bata ako, merong times sumutikan na ako masagasaan ng tricycle. ng tricycle. Kasi nasa lumang Marulas pa tayo noon, dyan sa may T-Conception. Meron doon tapat yung Jet Bakery. Tapos nakita ko doon si ate. Nakita ko siya bumibili. Syempre, nung bata ako, mataba ako. So, gusto ko kumain. So wala na akong tumawid. Sabi may ate, sige, tumawid ka. Tapos yung pagtawid ko, hindi nag-iingat na tawid. Takbo. Sakto may tricycle. Buti na lang nakapagpreno siya, tapos minura niya ako. Sabi niya, may plano ka bang mamatay? Sabi niya ganun sa akin. Actually, na-trauma ako doon. So, yung mga ganun experiences na nagpapakita ng kabutihan ni Lord. Yes. Pero yun nga, syempre, bata ka, inosente ka sa mga ganong bagay. Hindi mo agad makikita na kabutihan yun. Hindi mo makikita talaga up until ipaalala sa'yo ni Lord, ito na yung mga ginawa ko sa'yo. Yung mga times na wala kang kausap, wala kang ganito, ganyan. Diba? Andun ako. And yun nga, iba talaga pag yung the Word became flesh, the Word became alive. Yeah. Na ito yung sinasabi sa Bible, ito yung sinasabi sa ito yung naranasan ko, ganito, ganyan. And magkakaroon ng everlasting impact sa'yo kasi hindi mo makakalimutan yun. Naranasan mo kasi. Oo. And at the same time, you will not get the glory for yourself. Kasi alam mo, during that time na possible ka nang mamatay, possible ka nang ganito, mapahama, ganito nangyari. In fact, nakikita din na Apostle Joseph, yung di ba yung nasa Innova kami, na biglang sumabit sa pantalon ko, yung handbrake, naka-park kami sa Pasland. Yung pababa na yun, busy highway yun. Kaya, pwede kami mabangga. Tapos, buti na lang, nung tumawid kami, walang dumaan. Hanggang sa nakatawid, tapos bumalagbag doon sa sidewalk yung sasakyan. Syempre, hindi pa kami mga bata pa kami, hindi kami marunong mag-drive kumpara ngayon. Pero sobrang kabaka. Nagsisigaw kami mga nagsisigaw. Daddy! Nagsisigaw kami. Hindi namin alam kung anong gagawin. Hindi namin alam anong gagawin namin. Tapos hanggang sa nagtatakbuhan na yung mga tao papunta sa amin. Pagkabukas ng pinto, nag-iiyakan kami. Ganun. Kasalanan ko yun eh. Sumabi. Oo, kasi ako yung nagbukas ng engine ng kotse. Nasa harapan ako. Tinabad na akong lumabas ng pintuan para pumunta sa likod. Ginawa ko, doon ako sa gitna dumaan. May space doon. Doon ako sa gitna dumaan. And actually, na-trauma ako dahil naka-baggy pants ako. Sobrang luwag pa ng pantalon ko. Sobrang luwag ng pantalon ko sumabit sa handbrake. Kaya bumaba siya. Kaya napaatras kami. Kasi mula nag-skinny jeans. Nag-skinny jeans na lang ako. Pero ngayon, back to baggy ones na ako. Kasi marunong ako. Pero yun nga, yun yung mga testimony ng kabutihan ni Lord sa buhay natin. And yun yung pilit na tinatanggal sa atin is Satan, di ba? Na pag hinahanap natin si Lord, hinahanap natin yung goodness, hinahanap natin yung loving, yung caring, ganon. Pero
pag naranasan mo talaga kasi talagang grabe na andun yung pagpapasalamat mo kay Lord, andun yung desire lalo na mahalin si Lord, paglingkuran siya. In fact, mayroon ako makikita sa mga social media ngayon na yung mga dating homosexual na nakakilala kay Lord and now they are testifying. Hindi sila nahihiya kung ginagawa ni Lord sa kanila. Although they may be persecuted, alam naman nila yon. Pero iba yung boldness sa kanila na, diba, i-glorify si Lord, i-testify kung anong nangyari kasi sa buhay mas nila. buhay yung naranasan nila kaysa dun sa sinasabi nung possible na mag-persecute sa kanila. Kaya, nakakatuwa kasi, doon tayo dinadala ni Lord. Diba? Yung Davidic anointing, si David bata pa and yet he was used mightily by God. And the same thing with us. Yeah, hindi mo kailangan maging pastor, hindi mo kailangan ng sobrang taas ng position mo sa church, kundi and every point of your life na merong ginagawa si Lord, we need to testify it, we need to glorify God sa mga storya natin. And every one of us has a story. Yeah. I got a story. Sure. Nakwento ko sa'yo, di ba? Yung about sa, when we were practicing here, what's your trauma? Ganun. Dahil, nung I think I was 9 years old nun, nasa mall kami nun, I was so makulit. Yung nasa second floor kami. Tapos sinano ko yung mga lint, sinano ko dun sa baba. Mahamil ako na garbage, and then I would drop it and then people would look up. Kalokohan, di ba? Tapos, bababa na kami. Ako, ate ko, tsaka daddy ko nun. And then, bababa ka nun ng escalator. Going down. And then, sapatos ko pa nun, Jordan. I forgot which one. But, basta Jordan yun. Okay? Boycott expensive Jordan. shoes, right? Then, as we were going down, I started playing with the escalator. I was putting my shoes in between the stair part, you know? Yeah. When you go down, then whenever I put my foot, it would like bounce back. I was like, oh, okay, just going like that. And I thought I got karma for this. Karma. But it was like, whenever I put my foot in there, it didn't go back. It didn't bounce back. Kinain na. Yup, my shoe got stuck. And then my dad was screaming, somebody stop the thing! Somebody stop the thing! I am so glad that my foot did not get, hurt. Yeah. Because akala ng mga ibang tao doon na my foot got, a little bit eaten by the escalator. And it is very, how do I call this, amazing what happened because ang daming tao nun sa mall na yun. Daming tao sa escalator. And I don't know how somebody saw from the first floor, somebody saw that my foot was stuck. Wait, saan yung escalator sa second floor or first? Sa second floor pa ba ng first floor? Okay. So, nag-stuck yung foot mo sa taas pa lang? Sa taas? Bandang gitna. Kasi may tao pa sa baba. Okay. Hindi ko alam paano niya nakita yung paa okay. ko na stuck. Ay, yung nagtigil nasa baba? Sa baba. Yeah. Yun. So, lumapit sa amin ng yung lalaki. Lumapit sa amin, sa daddy ko. Sinabi niya, oh, I saw his foot get stuck. Tapos sabi pa ng daddy ko sa akin, angel yun, sinend ni Lord. Because I don't know how, daming tao sa escalator. Tapos makita niya, makita niya yung paa ko na stuck. So I thank God na for that protection kahit kalokohan ginagawa ko nun. At yan ang testimony, di ba, ng mga tao na yon na even though they were going through hell, they were such bad people, even during the times that they were bad people, God saved them from something. And there, they saw the goodness of God in their life. Yung mga pinag-usapan namin dalawa, kasi nagsisend lang kami ng mga video sa TikTok. Sorry na. Hindi ka na nakapano ko ba sa akin sa TikTok? Hindi ko rin naman alam ano kami TikTok mo. Pero kasi nagsisend lang kami ng mga video sa TikTok. Every time meron kami mga nakikita mga testimony ng mga atheists, Satanists. Yung they would challenge God na, Lord, kung talagang totoo ka, ganoon, meron kami nagsisenda kami na kung talagang totoo ang Diyos, my mom will call me. Kasi, sabi niya kasi meron silang problema meron siyang problema with her mom. At sabi niya doon sa kausap niya, nagsishare ng word of God, kung talagang totoo ang Diyos at tunay siya,
tatawagan ako ng nanay ko para magkaayos kami. Mga ganong testimony. And Are we then, gonna put it here? and then, all of a sudden, pagkatapos siya pagpray ng tao, biglang nag-ring yung cellphone niya. At that time, yung answer ni Lord, so, ganong kabilis. And that time, sabi niya, nagulat siya. And then, ayun, nagkaroon sila ng reconciliation. At yun yung nag-cause na magtiwala siya at makakilala siya kay Lord, makakonvert siya. Sinasabi ko nga sa kanya, tingnan mo yung mga ganitong testimony, hindi naman church setting. Di ba? Hindi naman church setting eh. So, meron talaga dyan mga tao na inihintay na lang ni Lord na kumilos tayo, kausapin natin sila para makaranas sila. Pero yun nga, dahil nga sa tayo ay masyadong mayabang na kung talagang sila lumapit. sila darating dito. Andun yung ego eh. Andun yung ego na, di ba? Kung talagang padala siya ni Lord, siya nilalapit sa akin. Ginawang tamad. Yun nga, nagkakaroon nga ng katamaran and yun din yung gusto ni Lord kasi palawak tayo, expansion tayo, kumbaga we are now reaching out. Hindi na sila yung lalapit kundi we are now reaching out to them kung ano yung mga nararanasan natin. Yung sa simpleng conversation lang, matap yung kanilang experience, matap yung kanilang encounter with God na magso-solidify ng kanilang pagkakakilala sa Panginoon. So, back and forth kami, nagsisend lang kami ng mga ganun. Although may matis, nagsisend din naman kami ng mga memes or mga jokes. Ganun din ako, bro. Just give me my money. Ganun. Pero, yun yung mga pinagpapasalamat namin kay Lord kasi that's something na kung saan ang Diyos lamang ang makakagawa. Hindi kayang gawin ng tao, hindi kaya i-multiply ng tao, hindi niya kayang gayahin yung ganun. Kaya, yun yung pinagpapasalamat, ni-desire din namin na may matulungan din kami na makaranas ng ganung bagay. Kasi, yun kapag na-confirm doon mismo sa tao, that God will meet them kung nasan sila. Diba? Di naman talaga lahat yan pupunta sa church eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, diba, pag mag-invite kayo sa Angels, mag-invite lang kayo ng mag-invite, hindi naman yan lahat oo. Pero ang mahalaga is yung maka-reach out tayo ng tao and they will decide whether they want to or not. And if not, maaring sa pag-meet yung dalawa, mapag-usapan nyo si Lord, ganyan, and makaranas siya. Kasi kahit ngayon sa panaginip, kumikilos si Lord eh. Yes. Diba? Ay, mayroon nga akong experience last Monday lang, classmate ko nung elementary, nag-chat sa akin. Sabi niya, pwede ba kitang makausap? Tapos sabi ko, sige, tawag ka sa akin. So tumawag siya sa akin. Actually, babae to. Classmate ko siya nung LM hanggang high school. Sabi niya sa akin, nagkaroon ako ng panaginip na meron akong problema, di ako makatulog or something, parang naguguluhan siya bago siya matulog. And then, nakita niya doon sa panaginip niya, ando doon ako. Tapos sinabi ko daw sa kanya na, halika, pagpipray kita. Kasi merong spiritual attack or demonic attack in your sleep. So sabi ko, ang tagal namin hindi nag-usap. Actually, nag-message lang siya all of a sudden. Tapos, yun sinabi niya, kailangan kita makausap. Tapos, yun nga, nagkakausap na kami, tinatanong ko din kay Lord, ano yung ibig sabihin ng panaginip? Diba, syempre kasi panaginip yun, di mo naman pwedeng i-interpret ng sarili mong knowledge. So, sabi ko sa kanya, ipagpipray ko kay Lord kung ano ibig sabihin ng panaginip mo. Now, hindi ko kagad siya pinag-pray, hindi ko kagad, merong of to si Lord na pag-pray, ganito, ganyan. Kasi yun yung panaginip mo, di ba? Gawin na lang natin yun para tapos na yung usapan. Kasi introvert ako, hindi ko kaya na mahabang usapan. So, sabi ko sa kanya, pagpipray ko kay Lord kung ano ibig sabihin ng panaginip mo. But at the same time, meron ng conviction sa'yo si Lord. Kasi sinasabi niya na meron siya nagiging struggle, ganito, ganyan. Hindi ko na i-detalye kasi syempre personal yon. So, sabi niya nga, nagtataka ako, bakit ikaw? Bakit ikaw yung nasa panaginip ko samantalang siya, uma-attend siya sa CCF? Sabi niya, bakit born hindi... Born again din. Born again. Actually, bagong born again lang siya. Sabi niya nga, nagtataka ako, bakit hindi yung nagdi-disciple sa akin, yung doon sa panaginip ko na magpe-pray sa akin para magkaroon ako ng enlightenment, bakit hindi yung mga tao within my circle, ganun? Bakit ikaw Matagal na tayo hindi nag-uusap. So, I recognize that it was God.
Yes. And I give all glory to God. So during that time na nag-open siya, pinagpipray ko sa Lord, anong gagawin ko dito? Anong gagawin ko dito? And bago kami magtapos ng call, pinagpray ko siya. Sabi ko, may the peace of God guard your heart and your mind. Kaya, tapos noon, sinabi niya na, ayun, nag-thank you siya kasi na-enlighten siya sa kanyang situation. So, there's really power pagdating sa pangungusap ni Lord, yung unexpectedly, katulad yung nangyari sa'yo, na unexpectedly na bigla na lang may magko-contact sa'yo, bigla na, hindi mo aasahan. But at the same time, kailangan mo maging prepared. Kasi hindi ka pwede makot unaware sa mga ganun. Hindi naman ibig sabihin nun, hahanapin mo, sino kaya dyan nakapanaginip sa akin? Ito na ako. Chat na ako. May na. Sino kaya dyan yung nakamiss sa akin? Dito. Di ba? Kaya sabi ko, Lord, I thank you because I recognize this is you. And yun yung nire-ready ko lagi yung sarili ko na maging handa sa mga ganong bagay. Kasi it's the leading of God, it's the work of God. And marami pa tayong mararanasan na mga ganon. Kaya nakakatawa si Lord kasi He really works in unexpected ways. And He's now raising up people that will become carriers of His heart. Hindi na lamang ng kanyang salita, kundi taga-carry ng kanyang puso. And nakakatuwa kasi nagkakaroon ng shifting. Hindi ko alam kung na-feel nyo yun sa realm, pero nagkakaroon ng shifting na nagiging mas open ng tao pagdating kay Lord. Hindi lang yun, saka yung mga revelations na binababa, nagkakaroon ng connections, nagkakaroon ng pagdudugtong. In fact, yung nangyari nga nung sought-out conference natin, Wednesday, Tuesday, nasa week kami nung mother ni Dr. Esther. Yeah. And pinag-uusapan nga namin kasi about sa discipleship, bakit natin in-start yung discipleship. And ang sabi ko, ang goal natin sa discipleship is more on horizontal. Hindi sa vertical kasi ang vertical kasi spiritual things makukuha na nila yung training sa church. Sa church, meron na sa church. Meron na sa church. So kung i-double down natin 'yon, diba? Hindi naman lahat 'yan pare-parehas, may mga iba diyan bago pa lang umaattend, iba diyan bagong worker pa lang o kaya matagal na, diba? So hindi pantay-pantay. And iba din yung pacing nila. So sabi ko, maging focus natin diyan is to build friendship, to build relationship na hindi lang yung magkaka-satellite yung magkakasama, kundi mix na, magkaroon ng unity. So, sabi ko nga, yung pinag-uusapan namin yun nung Tuesday. And then nung Wednesday, may nabanggit si Apostle Glenn na connected dun sa pinag-uusapan namin nung Tuesday. Kaya, na-recognize namin na, yun nga, sabi ko nga kay Shimida noon na, nasa realm na kasi yun. Confirmation na. Oo, nasa realm na kasi yun. And kailangan, naghahanap si Lord ng mga taong mag-a-act according sa nakaset na dun sa realm. Oh, yes. Kaya sabi ko, Lord, na I thank you and nagpapasalamat ako kasi yun talaga yung gusto ni Lord na maayos natin. Yes. Madala natin yun, maayos yung relationship sa bawat isa. Walang magiging superior, kundi everyone talaga will become, hindi lang equal, kundi become servants of Christ. Yes. Pare-pareho lang. Oo. Na maramdaman din nila na, yun nga, kasi pag sabihin natin, wag ka magkakaroon ng tropa sa labas, wag ka mababarkada, saan naman sila mapupunta? Mayroon kasi wala silang Alternative. Wala silang kapalit doon, di ba? Minsan namin nila left out sila sa church. Yun nga. Ako kasi, aminado ko, hindi naman talaga ako mapapansin ng tao. Hindi talaga ako mapalabate, ganun. Kung sino lang yung mga nakaka-close ko. Yun lang yung mga kinakausap ko. Pero ngayon, God is changing me. Yeah. Na talagang maging open yung heart ko, magkaroon ako ng concern pagdating sa mga ibang mga kabataan, lalong-lalo na yung mga bago. Kasi si Lord ang nagdadala sa kanila. Yes. Hindi naman tayo, di ba? Kaya yun nga, kung ano yung naging training ni David na shepherding, now we've been entrusted to shepherd people. Ba? Kaya hindi tayo makakarating sa level ng anointing ni David kung hindi tayo natuto sa shepherding. Kung yung pinagdaanan ni David. Oo, kasi 'di ba he takes care of the flocks. In fact, nakalimutan na siya ng tatay niya nung naghahanap ng anak pala isa pa. Pero 8 pala sila, so sobrang dami. May 8 pa pala akong anak, nakalimutan ko. Yeah. So, nag-aalaga siya and tapat siya dun sa pag-aalaga ng mga tupa, ng mga flocks. So,
Sabi ko nga, Lord, kung yun ang anointing na binibigay mo sa amin, kailangan kami matuto. Dumaan doon sa proseso. Na mag-shepherd ng mga tao. Now, kasama dyan, syempre, matatanggal yung pagiging mainitin ng ulo mo. Amen. Yung pagiging impatient mo. Diba? Kasi, ayun makikita mo ngayon. Grace growers. Mga grace growers. In fact, yun nga, di naman natin masabi kung sino dyan talaga yung aangat, kung sino yung aayaw, di ba? Pero ang mahalaga is maging tapat tayo sa pinapagawa ni Lord sa atin. And in the same way, mapakita natin talaga yung character ni Lord sa kanila. Kasi kung hindi nila makikita sa atin, diba, hindi rin naman sila mai-inspire na magpatuloy in their relationship with God, in their service to God. So, yun ang sinasabi ko sa kanila at sa atin din na yun, maging tapat tayo sa pag-shepherd ng mga tao because kung tayo mga nasa church, hindi tayo close. Di ba? Paano natin i-welcome yung mga tao sa labas? Di ba? No, merong mga pagtatalo. And I believe one day mangyayari din sa atin to na may mga times na magkakatalo-talo tayo. May mga disagreements, may mga arguments, tensions, frictions, ganon. Pero yun nga, pag tayo ay nag-mature na, hindi na magiging dahilan yon para mag-cause ng separation. Okay, so nung angel service si Melkia po ay nag-back out. So kakanta mo si Melkia. Kakanta po siya ng Sukdulang Biyaya, The Key of D. Aray. Ang baba nun Lyrics. Pero, nakakabigla po kayo. Mukhang matatrauma na ako dito. kasi yung mga past episode kasi namin medyo seryoso kami. Tapos mga trauma pinag-usapan namin. Kaya dapat ngayon masaya tayo. Ayan. Kaya papakantayin natin si Melkia. baka di na siya bumalik. Tutugan nyo. Hindi. Okay, so to end this episode, marami pa tayong gagawin in the future. And let us be expectant and be ready sa kung anong gustong gawin ni Lord, i-lead tayo. In fact, meron po kaming mga naisip na program na kami ay magko-community service. Yun. Diba? Possible nga dyan, si Josh nabanggit niya na magti-team building. Yun, yung mga ganon. Di ba? O kaya sports fellowship, di ba? Yeah, ang dami pwedeng gawin. Ang dami pwedeng mangyari. Basta maging lang tayo, maging faithful tayo sa kung anong pinapagawa ni Lord. And hopefully yung relationship natin tayo mga inaasahan or pinagkakatiwalaan na mag-lead is strengthen pa natin lalo. Kaya gusto ko yung group chat natin, actually. Gusto ko yung group chat natin maging active Hindi lang in the sense na pag-usapan natin yung mga activities, ganito. Kundi, yun nga, ma-build up sa atin yung relationship. Pwede rin mag-open pwede rin mag-open. If ever, di ba, sabi ko nga, if ever meron kayong mga problems or struggles, o kaya mga nakakaranas kayo ng sakit karamdaman, i-open. Binubuli po ako nito. Kasi kung di natin tayo matututunan natin i-consult about isa, di ba? Hindi natin din ipapasa yun sa kanila. In fact, nagkaroon na tayo ng bagong GC, yung mga discipleship leaders. And doon tayo nagtapos nung last na service na kung sino pong gusto magpa-disciple, magpalista. And then we have started now na mag-create ng mga group chat and mag-meet sa online lang naman. Open pa po ba yun hanggang ngayon kung sakaling may mga manonood na gusto sumama, ganun? Actually, actually, pwede pa. Pero kasi ang inisip ko kasi, 'di ba, sa isang grupo kasi nasa 7 or 8 na tao. Na kasi ang leaders ng babae nasa 10 na sila. Tapos tayo mga lalaki nasa 10 din. Tapos mga tig 6 or 7 tayo sa isang group. Sa babae naman I think 7 or 8 kasi mas marami sa babae. So,
titingnan natin kung kayang i-handle ng mga leaders yung ganong volume ng kadami ng tao. And if kaya naman, since online lang naman siya, and hindi naman talaga, sabi ko nga sa mga leaders na hindi naman yan super spiritual or super formal. Mag-pray ka. Diba? Kasi syempre, magiging aloof din yung mga kabataan kasi di pa naman talaga sila ganong kalalim pagdating, di ba? Syempre sa salita ng Diyos. Although yes, pag-uusapan natin ang Bible, pag-uusapan natin yung mga experiences natin with God. Pero beyond that, yung relationship talaga sa bawat isa. So if kaya yon, we can invite other people, yung mga kakilala mo or kakilala natin. So titingnan muna natin kung kaya natin ng tayo-tayo, and if kaya, i-open natin yun sa labas. There'll be a Google Forms link in the bio. Fill it out. So yun, nakakatuwa kasi, di ba, ako na-excite ako sa totoo lang. Na-excite ako sa ginagawa sa atin ni Lord at sa gagawin pa niya sa atin. And the more people pa na makakasalamuh natin, magiging kaibigan natin. Kaya yun, maging open ang heart natin sa kung ano yung character ni Lord. Yun nga, maging ganun din ang puso natin sa kanila. Yun. And yun, nakakatawa kasi, di ba, sino ba makakapag-expect na at your guys' age, ilang taong ka na? 18. 18! Magde-debut pa lang po siya. Yes. Ako po ang pinakabata. And si Sosenes, 40. so yun, di ba, kung sino makakapag-expect na at your guys' age, di ba, ginagamit kayo ni Lord ngayon. And Actually, nabigla ako nun eh. nung tinawag ka. Nabigla ako nun. Kasi, sa school, ayoko, pinili akong leader ng research. Nung experience yun, ayoko kasi grabe yung responsibility. Tapos, kailangan on time ka palagi. Nasa yung accountable mo yung mga kagrupo mo. Kaya, parang ang bigat para sa akin kasi nakita ko kayo, Pastor Fini, tapos Pastor Jos. Talagang nandun na sa level ng national eh. Pero ako, Sino ba? ang gagawin ko. Very humbling, di ba? So humbling. Actually, Kabado ako nun. nagulat ako nung nagtawag si Aja nung July 10 yun. Unforgettable. Yes, yun, guys. grabe yun, guys. Unforgettable yun. July 10 tinawag kami ni Aja, and pagpipray lang tayo. Pero yung sinabi na magiging apostle. Di ba? Kasi sa totoo lang, eto, ngayon ko lang ito i-share. Yeah. Kasi, tinanong ako ni Tita, Salome, sabi niya, ikaw ba gusto mo nang gusto mo na mag-asawa? Gusto mo na mag-asawa? Sabi ko, hindi pa po. Gusto ko po munang maging apostle. Tapos not knowing, July 10, Sinagot na agad. Sabi ko, never pa nangyari sa TLS magkaroon ng young apostle, di ba? Sabi ko, Lord, ano ibig sabihin nito? Abangan nyo. Una, junior apostle lang eh. Oo. Nagkaroon ng apostle. Yeah. Sabi ko, okay po, Lord. So, yun yung testimony ko. Sabi ko, Lord, answered prayer to. Sabi ko, parang Iba talaga siya. Iba talaga kita niyo po eh. Ito na yun, prophecy pala siya. Grabe. Kung sinagot po yung asawa, nako po. Pero alam mo ba, nung time na yun, di ba pagkatapos nun, lapit sa kay Solomon, sabi niya, alam mo, nagkaroon ako ng holy inggit. Sabi niya, kasi syempre meron din siyang desire na mag-lead ng mga Though, diba, pwede ko sabihin sa kanya, hindi mo kailangan mainggit. Pero naiintindihan ko kasi yun nga, meron siyang heart na mag-elevate. Mag-elevate kasi, di ba kung titignan natin siya ngayon, andun siya sa level na siya ay papagkatiwalaan ni Apostle Luke, tumutugtog, ganyan. Pero merong longing eh. Mararamdaman mo sa kanya, merong longing sa kanya na mag-level up.
Ayaw niya maging unseen. Di daw nakita ni Aja. Hindi siya nakita. Kaya Solomon, siya yun So, ayun. Sabi ko sa kanya. Tingnan mo, ayun, kasama natin siya sa group chat. Although hindi pa siya talaga ang apostle, pero ngayon, meron siya yung pinakauna na nag-start na nung sa discipleship, di ba? Nag-meet na sila. On fire. No, di ba? Hindi natin alam kung anong pwede pang gawin ni Lord sa kanya. Kaya, yun talaga, kailangan natin na maging ready. Di ba? Sa kung anong gustong gawin ni Lord, maaaring siya yung ma-delay, maging future apostle. So, yung mga ganong bagay na wag natin lilimitan si Lord. Yeah. Diba? Kasi kung kaya niyang kumilos sa mga leaders natin, kaya niyang kumilos sa atin. Kaya yung desire lang talaga. So, ayun. Alrighty. Okay, so guys, we would like to remind, in fact, dapat sa sa introduction na please subscribe sa ating Angels Podcast sa ating YouTube channel. Click the notification bell para if ever may mga dito. May mga i-release ng mga bagong episode, ma-notify po kayo. And please like the video and wag po wala yung comments. Like, comment, and subscribe. Kasi we want you guys to be a part. Yes. Diba? Hindi lang po to para sa amin. Now, kapag kayo po yung nagko-comment, makikita namin kung saan kayo Relate. saan kayo makaka-relate, and at the same time kung ano yung ginagawa ni Lord sa inyo na pwede naming hindi mapag-chismisan dito hindi mapag-usapan something na usan makakatulong po sa inyo. Kaya makasagot. Binabasa namin yan. Actually, yes, binabasa namin. Ako, binabasa ko kahit nung first episode, and then itong mga 2 and 3 episode, binabasa ko lahat ng mga comments talaga. And kasi doon din ako nagkakaroon ng idea, doon din tayo magkakaroon ng idea kung ano yung next time na pwede topic na pag-usapan natin. So yun guys, as we end this episode, we would like to thank everyone na patuloy na nagsusuporta. There are more things to come in the future. Yes. And I hope na makasubaybay kayo lahat. Next time siguro sa aming episode, meron na kami first official guest. Hindi ko alam kung sino. Or magbabago po kami ng setting ng lugar. Change of location. Hindi na dito. And hopefully magkasama-sama kami one time na lahat ng mga angel leaders. So we would like to thank you everyone, and I hope that you enjoyed this episode, and we will see you guys next time. Yes. Ciao. See you. Peace out.